bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukad ka. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, tulad ng iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat at happy Abib month sa lahat po ng ating mga kapatid na Covenant Keepers. Saan man kayo naroroon at samahan nyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa unang aklat ng Kronika. Kabanata 17. Pangako ng alahiyam kay Haring David. Nang si Haring David ay nakapanirahan na sa kanyang palasyo, sinabi niya kay Nathan na propeta, "Narito ako, naninirahan sa isang bahay na yari sa sedro, samantalang ang kaba ng tipan ni Yahweh ay nasa ilalim lamang ng isang tolda." Sumagot si Nathan kay Haring David, "Ano man ang nasa iyong isip, gawin mo, sapagkat ang alahayam ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyon, dumating ang salita ng alahayam kay Nathan na nagsasabi, "Pumunta ka at sabihin mo sa aking lingkod na si David, ganito ang sabi ni Yahweh, hindi ikaw ang magtatayo ng bahay para sa aking tirahan, sapagkat mula nang ilabas ko ang mga Israelita mula sa Egypt hanggang sa araw na ito, hindi ako nanirahan sa bahay, kundi palipat-lipat lamang ako mula tolda sa isang lugar patungo sa isa pa. At saan mang dako ako sumama sa lahat ng Israelita, kailan ba ako nagsabi sa alinman sa kanilang mga pinuno na aking inatasa magpastol sa aking bayan? Bakit hindi ninyo ako ipagpatayo ng bahay na yari sa sedro? Kaya ngayon, sabi mo sa aking lingkod na si David, ganito ang sabi ni Yahweh na alhayam, kinuha kita mula sa pastulan, mula sa pag-aalaga ng mga tupa, upang maging pinuno ng aking bayan, ang mga Israelita. Ako ay sumaiyo saan ka man naparoon, at inalis ko ang lahat ng iyong mga kaaway. Ngayon, gagawin ko ang iyong pangalan na kasing dakila ng mga pangalan ng pinakadakilang tao sa lupa. At maglalaan ako ng isang lugar para sa aking bayan, ang mga Israelita. At itatanim ko sila roon upang sila ay magkaroon ng sarili nilang tahanan at hindi na sila gambalain. Okay. Ano kaya itong lugar na to? Itong medyo questionable, no? Ginagambala sila sa Judea, baka dito sa Ophir yan, no? Mm-hmm. Hindi na sila pahihirapan ng masasamang tao tulad ng sa pasimula at sa mga araw mula noong inatasan ko ang mga hukom sa aking bayan, ang mga Israelita. At susupiling ko rin ang lahat ng iyong mga kaaway. Inihahayag ko ito sa iyo na si Yahweh ay magtatayo ng isang sambahayan para sa iyo. Kapag dumating na ang iyong mga araw at ikaw ay sumama na sa iyong mga ninuno, itataas ko ang iyong binhi na mula sa iyong sarili upang pumalit sa iyo at itatatag ko ang kanyang kaharian. Ito ang Messiah, no? Sariling binhi eh. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. Si Solomon pala. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at itatatag ko ang kanyang trono magpakailanman. Ako ang magiging ama niya at siya ay magiging aking anak. Hindi ko aalisin ang aking pag-ibig sa kanya gaya ng ginawa ko sa nauna sa iyo. Itatatag ko siya sa aking sambahayan at sa aking kaharian magpakailanman. At ang kanyang trono ay mananatili magpakailanman. Ipinahayag ni Nathan kay Haring David ang lahat ng salitang ito at ang buong pangitayang ito. So si Haring David, hindi siya kinakausap ng direct na linang alahayam. So gumagamit siya ng propeta. Kasi si King David ay hindi naman siya propeta, no? Pero hindi ko itong pangalan ni Nathan at saka ni Daniel.
Oh, Hindi daw ito ang si Daniel at si Nathan, hindi siya anak ni King David. Sila ay magkaibang tao, ngunit wala daw genealogy si Daniel. At ito namang si Nathan, si Prophet Nathan, wala din siyang genealogy, pero sila ay parehong nagmula sa tribe ni Judah. oo. Kasi si tribe of Judah na lang naiiwan dito no? Oo. Pero bakit kaya walang genealogy itong dalawang to? Walang nabanggit. Iniisip ko rin nga, baka naman binago pangalan, no? Oo nga. Kasi imposible kung galing siya sa tribe ni Judah, tapos wala silang genealogy. Oo. Baka binago ang pangalan, no? Hmm. Tulad ng ano. Bigla na lang nabanggit yung pangalan nila Mm-mm. pero wala silang pinagmulan. Maaring walang nasusulat na genealogy kasi pinatapon sila sa si Daniel, no? Sa Hmm. mga kabataan pa sila noon eh. Kumbaga, wala na siguro ng genealogy that time. Kasi Oo. ang mga records din ng kaharian. Pero itong si Nathan, medyo bakit kapareho ng pangalan ng anak niya, Oo. ni David, no? Pero magkaiba daw ito, sabi ni AI. Magkaiba, Magkaiba. magkaibang tao. Hindi daw ito ang anak ni David kasi magkaiba ang kanilang timeline. Oh, Hmm. Bathsheba. Kasi Oo. Nauna to. papaano nga naman, Nauna tong ah, si Nathan Prophet kesa dun sa oo, kay si Bathsheba Prophet eh. Nathan, kung anak ito ni paano siya naging propeta sa panahon ng tatay niya, na Oo. siya ay At batang paslit pa lamang that time. hindi, at saka hindi pa nagkakasala si ano Oo. kasi may palasyo na eh. May palasyo na si David Oo, nung may si palasyo na siya Bathsheba. that time. Oo. Saka So, iba nga. maaring paslit pa lang siya noon. Oo. Kasi siya yung huling naging asawa. Oo. Saka baka pinangalan lang no sa propetang Nathan. Hmm. So, panalangin ni Haring David. Kasi tayo, komento pa. Okay. Mm. Pagkatapos, pumasok si Haring David at naupo sa harapan ni Yahawa at nagsabi, "Sino ba ako, Yahawa, at ano ang aking sambahayan na dinala mo ako hanggang sa puntong ito? At para bang hindi pa sapat sa iyo, sa iyong paningin, aking alahayam, sapagkat nagsalita ka pa tungkol sa hinaharap ng sambahayan ng iyong lingkod. Tiningnan mo ako, alahayam, na para bang isa akong pinakadakilang tao sa lupa. Ano pa ba ang masasabi ng iyong lingkod sa iyo dahil sa karangalang ibinigay mo sa iyong lingkod? Sapagkat kilala mo ang iyong lingkod, Yahawa." So, ganun siya, nagtiwala sa sinabi ng propeta, Wala Hmm. siyang, klinim agad niya. Yung sinabi ni propeta, wala siyang pagdududa. Dahil sa iyong kalooban at alang-alang sa iyong lingkod, ginawa mo ang dakilang bagay na ito at ipinahayag ang lahat ng dakilang pangakong ito. Walang sino man na tulad mo, Yahawa, at walang ibang alahayam kundi ikaw, gaya ng narinig namin sa aming sariling mga tainga. At sino ang katulad ng inyong bayan, ang mga Israelita, na iyong iniligtas mula sa Egypt, ang nag-iisang bansa sa ibabaw ng lupa na iyong pinili upang maging mana ng iyong anak, at sa kanila gumawa ka ng mga dakilang kababalaghan at ipinagtabuyan mo ang mga bansa mula sa harap nila. Ginawa mo ang iyong bayan, ang mga Israelita, na iyong sariling bayan magpakailanman, at ikaw, Yahawa, ang naging alahayam nila. Yada. Paglilinaw. Kaakibat ng talatang ito ang isinulat ni Propeta Joel na tumutukoy kay Haring Yahawasyai kung paanong ang Jerusalem at ang mga Israelita ang kanyang mana. Mababasa ito sa Joel chapter 3. Alam ko lang itong ilan. Kaya ngayon, verse 23,
Kaya ngayon, Yahawa, pagtibayin mo ang pangakong ginawa mo tungkol sa iyong lingkod at sa kaniyang sambahayan magpakailanman. So, ni-request niya ang pagpapatibay. Gawin mo ito ayon sa iyong sinabi, upang matibay ito at upang ang iyong pangalan ay maging dakila magpakailanman. At sasabihin ng mga tao, si Yahawa ang alahayam ng mga Israelita at ang sambahayan ni David ay itatatag sa iyo. Ikaw, aking alahayam, ay naghayag sa iyong lingkod na ikaw ay magtatayo ng sambahayan para sa kanya. Kaya't nakahanap ng lakas ng loob ang iyong lingkod upang manalangin sa iyo. Ikaw, Yahawa, ay ang alahayam. At ipinangako mo ang mabubuting bagay na ito sa iyong lingkod. Ngayon, kinalugdan mong pagpalain ang sambahayan ng iyong lingkod upang ito ay magpatuloy magpakailanman sa iyong harapan. Sa iyong presensya siguro. Sapagkat ikaw, Yahawa, ang nagpala nito at ito ay magiging pinagpala magpakailanman. Gawin natin sa iyong presensya, yung harapan, no? So, ito yung panalangin ni David ng pagpapasalamat at pagtanggap sa kalooban ng alahayam, no? With humility, no? Sino ba ako? Sabi niya. Okay. Kabanata 18. Pag may mga reaction kayo o karagdagan na na insight, lang po, bat in lang po. Kabanata 18. Kasi sa amin kasi na namin to, na ilang beses namin daanan, baka kayo may bago kayong insight na hindi namin napapansin. Kabanata 18. Ang mga tagumpay ni Haring David. Makalipas ang panahon, tinalo ni Haring David ang mga Philistine at pinasuko sila. So natalo na ang mga Philistine, napakarami nito, no? At kinuha niya ang Gath at ang mga karatig na bayan mula sa kapangyarihan ng mga Philistine. Tinalo rin ni Haring David ang mga Moabite. Yung mga descendant ni Lot, no? At sila ay naging sakop niya at nagbigay ng tributo sa kanya. So, yung mga Philistine pinasuko lang, hindi niya pinatay. Ang mga Moabite ay nasakop niya at nagbigay ng tribute balang under na ng Israel. Bukod dito, tinalo ni Haring David si Hadadezer na hari ng Zoba sa may paligid ng Hamat, nang siya ay naglalagay ng kanyang monumento sa tabi ng ilog Euphrates. So, yung ang laki siguro ni Haring David, may monumento pa, no? Nasakop ni Haring David ang 1,000 sa kanyang mga karwahe, 7,000 tagapagpatakbo ng karwahe, at 20,000 kawal na naglalakad. Grabe. Pinaputol niya ang litid ng lahat ng kabayo sa karwahe, maliban sa 100 kabayo. So bakit kaya pinutol? Para hindi makatakbo ng mabilis, hindi magamit sa digmaan siguro, no? Oo, siguro. Yung 100 kabayo, yung tingnan. Nang dumating ang mga Arameya ng Damascus upang tulungan si Hadadezer na hari ng Zoba, nilipol ni Haring David ang 22,000 sa kanila. Pati yung Arameyan na talo. Naglagay siya ng mga garrison sa kaharian ng Aram sa Damascus. At ang mga Arameyan ay naging sakop niya at nagbigay ng tributo sa kanya. So nagpalit ang Arameyan naman nagbibigay ng tribute, dati ang mga Israelita, di ba? Ipinagkaloob ni Yahawa kay Haring David ang tagumpay saan man siya magpunta. Kinuha ni Haring David ang mga kalasag na ginto na dala ng mga pinuno ni Hadadezer at dinala ang mga iyon sa Jerusalem. Mula sa ginto pa yung mga kalasag ni
ng mga Arameyan. Mula sa Teba at Kun, mga bayan na sakop ni Hadadezer, kumuha si Haring David ng napakaraming tansong gagamitin ni Solomon upang gawin ang dagat na bronze, ang mga haligi at iba't ibang kasangkapang yari sa tanso. So mayaman sa gold and bronze itong lugar na Bronze. Teba, bronze. Oo, bronze pala. Kasi 'di ba ang bronze is a combination ng tanso, pinatibay na tanso may halo o copper ba? Okay, anyway. Verse 9. Nang mabalitaan ni Tou na hari ng Hamat na natalo ni David ang buong hukbo ni Hadadezer na hari ng Zoba, ipinadala niya ang kanyang anak na si Hadoram kay Haring David upang bumati at magbigay pugay sa kanya dahil sa tagumpay niya kalaban kay Hadadezer na dati namang kaaway ni Tou. Ito yung hari ng Hamat si Tou. Ito yung So, nag-congratulate siya. So, parang nagkikipag-alyansa siya kay Haring David. Nagdala si Hadoram ng sari-saring kagamitan na gawa sa ginto, pilak at tanso. Sino Hadoram? Baka baka Ibang hari naman, no? oo, ibang hari naman to. O yung mensahero nito, no? Ang lahat ng kagamitang ito ay inialay ni Haring David kay Yahawa, tulad ng ginawa niya sa pilak at ginto na nakuha niya mula sa lahat ng bansang ito. Edom, Moab, Ammonite, Philistine at Amalek. Napakaraming ginto nito. Nasaan na kaya? No? Okay. So, 5 ang mga bansang nakapaligid sa kanila, no? Aside ba doon sa Kanaan, nilipol ni Abishai na anak ni Zeruiah ang 18,000 Edomite sa libis ng asin. Okay, yung ni Isaw. Naglagay siya ng mga garrison sa Edom at ang lahat ng Edomite ay naging sakop ni Haring David at ipinagkaloob ni Yahweh kay Haring David ang tagumpay saan man siya magpunta. So ito yung yung default kingdom talaga ng yung the king the Davidian kingdom, 'di ba? Ito yung inihintay natin na maganap muli, the second Davidian kingdom, kasi parang namumuno ang kaharian ni David sa lahat ng iba pang kaharian. Ang mga opisyal ni Haring David, sa verse 14, naghari si Haring David sa buong Israel at siya ay gumawa ng matuwid at makatarungan para sa lahat ng kanyang bayan. Si Joab na anak ni Zeruiah ang pinuno ng hukbo. Si Jehoshaphat na anak ni Ahilud ang tagatala. Si Sadok na anak ni Ahitub at Ahimelech na anak ni Abiatar ang mga saserdote. Okay? Si Shabsha ang kalihim. Si Benaya na anak ni Jehoiada ang namamahala sa mga Keretite at Peletite. At ang mga anak ni Haring David ang mga pangunahing opisyal sa tabi ng hari. O may katanungan o reaction? Komento? So si Zeruiah, di ba ito yung nakapatay ng so yung anak niya si Joab, ito yung loyal kay David. So magaling naman dirigma talaga, nasa lahi talaga, no? Zeruiah is, di ba? Isa sa mga sundalo na mga pinuno na pinagkakatiwalaan ni David. So itong, di ba ang kapatid din ni Zeruiah ay Joab din? So pinangalan niya yung anak niya doon sa kanyang kapatid na Joab. Siguro. Baka, no? Kasi ito anak naman siya di ba magkapatid yan dati? Okay, sa Kings. Okay, Kabanata 11. Tinalo ni Haring David ang mga Ammonite. Makalipas ang panahon, so Ammon is din ni Lot, no? Descendant din ni Lot. Makalipas ang panahon, si King Nahash ng mga Ammonite ay namatay at ang kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. Naisip ni Haring David, magpapakita ako ng kabutihan kay Hanun.
na anak ni Nahash, sapagkat ang kanyang ama ay nagpakita ng kabutihan sa akin. Nahash, okay, wait, iba pa pala tong si Tou. Akala ko si Tou to. Siyempre, kamag-anak din ni Abraham tong si mga Ammonite, no? Magpapakita ako ng kabutihan kay Hanun na anak ni Nahash sapagkat ang kanyang ama ay nagpakita ng kabutihan sa akin. Kaya't nagpadala si Haring David ng sugo upang ipahayag ang kanyang pakikiramay kay Hanun tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Siguro yung pagpapakita nito nung tumakas siya mula kay Saul, no? Yung ginawa ni Nahash, parang nagbigay ng mga provision, Ammonite, di ba? Verse 3, ngunit nang dumating ang mga tauhan ni Haring David kay Hanun sa lupain ng mga Ammonite upang magbigay ng pakikiramay, sinabi ng mga pinuno ng mga Ammonite kay Hanun, sa palagay mo ba ay pinararangalan ka ni David sa pagpapadala ng mga sugo upang pakiramay? Hindi ba't ang mga sugo niyang ito ay naparito upang siyasatin, tiktikan at pabagsakin ang lupain? Kaya't ipinadakip ni Hanun ang mga sugo ni Haring David at inahitan sila. Pinutol ang kanilang kasuotan hanggang sa puwitan at saka pinalayas. O dito inahitan no? Nang may nagbalita kay Haring David tungkol sa nangyari sa mga sugo, nagpadala siya ng mga tauhan upang salubungin sila sapagkat labis nila silang napahiya. So kahiya-hiya talaga yung yung pag-ahit at saka pagputol ng kanilang kasuotan. Hanggang puwitan no? So itong mga advisor ni Haring kaya kailangan may wisdom ang magiging advisor, no? Mali yung yung diplomacy nawala. Sinabi ng hari, manatili muna kayo si Jericho hanggang sa tumubo ang inyong mga balbas at saka kayo bumalik. Nang malaman ng mga Ammonite na sila ay naging kasuklam-suklam kay David, nagpadala si Hanun at ang mga Ammonite ng 1,000 talentong pilak upang umupa ng mga karwahe at mga tagapagpatakbo mula sa Aram Naharaim, Aram Maaka at Soba. Yung mga Aramaic, malaking hukbo ito. So inupahan nila yung mga hukbo ng Aram. Umupa sila ng 32,000 karwahe at mga tagapagpatakbo, pati ang hari ng Maaka at ang kanyang hukbo na nagkampo malapit sa Medeba, habang ang mga Ammonite naman ay nagtipon mula sa kanilang mga bayan at lumabas upang makipagdigma. Okay. 32,000 karwahe. Okay. Nang mabalitaan ito ni Haring David, ipinadala niya si Joab kasama ang buong hukbo ng matatapang na mandirigma. Lumabas ang mga Ammonite at inayos ang kanilang hanay sa bungad ng lungsod, samantalang ang mga hari na sumama ay nagkampo sa malawak na kapatagan. Ito yung panahon na pinagbawalan na ng mga hukbo na sumama si David sa labanan. Kasi napagod siya noon nagkakaedad na. So si Joab na ang pinaano niya. Siguro dito namatay si no? Kaya ang haring idle mind, nakita si Bathsheba, no? Verse 10. Nang makita ni Joab na may mga kalabang hukbo sa harap at sa likuran niya, pinili niya ang ilang piling mandirigma ng Israel at hinarap sa mga Aramean. Ang natitirang hukbo naman ay pinagkatiwala niya kay Abishai na kanyang kapatid upang harapin ang mga Ammonite. Sinabi ni Joab, kapag ang mga Aramean ay naging mas malakas kaysa akin, tulungan mo ako. Ngunit kung ang mga Ammonite ay maging mas malakas kaysa iyo, ako ang tutulong sa iyo. Magpakatatag tayo at ipaglaban natin ng buong tapang ating bayan at ang mga lungsod ng ating alahayam. Gagawin ni Yahweh ang mabuti sa kaniyang paningin. Verse 14. Pagkatapos, sumugod si Joab at ang hukbo niyang kasama
upang salubungin ang mga Aramean at nagsitaka sa mga ito mula sa harap niya. So natalo yung mga Aramean. Nang makita ng mga Ammonite na tumatakas sa mga Aramean, sila rin ay tumakas mula kay Abishai at pumasok sa loob ng lungsod. So yung malaking duwag ang mga Ammonite. Siyempre, ang mas malakas na dihamak ang mga Aramean pero umurong. Nang makita ng mga Aramean na natalo sila ng Israel, nagpadala sila ng mga sugo at nagpatawag ng mga Aramean mula sa kabilang panig ng ilog Euphrates. At si Shofak na pinuno ng hukbo ni Hadadezer ang namuno sa kanila. O so uli sila, nagpulong uli, nagpalakas uli. Shofak na ang pinuno nila ng mga Aramean. Nang mabalitaan ito ni Haring David, tinipon niya ang lahat ng Israelita, tumawid sa Jordan River at sinalubong sila. Ganun katapang ang mga Israel, hindi nila hinahayaang lumapit yung mga kalaban sa kanilang bayan, teritoryo. Inayos ni Haring David ang kanyang hukbo sa tapat ng mga Aramean at sila ay naglaban. Ngunit tumakas ang mga Aramean mula sa mga Israelita at nakapatay si Haring David ng 7,000 tagapagpatakbo ng karwahe. Ang galing, 7,000 ha? At 40,000 kawal na naglalakad. Napatay din niya si Shofak, ang pinuno ng hukbo. Oo. Kung sino sinasabi sa pangalan nung pinuno, nakapatay si Haring David. Pero actually, mga tauhan din niya ang parang sinasabi lang na si Haring David kasi siya ang namuno eh. Okay. Nang makita ng mga basalyo ni Hadadezer na sila ay natalo ng Israel, nakipagkasundo sila kay Haring David at naging sakop niya. Mula noon, ayaw na ng mga Aramean na tumulong pa sa mga Ammonite. So, sumuko sila sa Israel. Yung mga basalyo, yung mga basal na lugar. May ka-reaction po? Proceed tayo sa Kabanata 20. Paki-mute na lang po yung di magsasalita. Okay. Kabanata 20, nasakop ang Raba. Saan nga ba itong Raba? Okay. Nang sumapit ang tagsibol abib na to, sa panahon na ang mga hari ay lumalabas upang makidigma, pinamunuan ni Joab ang hukbong pandigma. Nilusob niya ang lupain ng mga Ammonite at pumunta sa Raba at tinubkob ito. Ngunit si Haring David ay nanatili sa Jerusalem. Yung Raba. Nilusob ni Joab ang Raba at giniba ito. Kinuha ni Haring David ang korona mula sa ulo ng kanilang hari. Ang bigat nito ay 1 talentong ginto at napapalawitian ng mahalagang bato at inilagay ito sa kanyang ulo. Kinuha rin niya ang napakaraming samsam mula sa lungsod at inilabas ang mga tao roon. Pinagtrabaho sila gamit ang mga lagari, mga bakal na piko at mga palakol. Ginawa ito ni Haring David sa lahat ng bayan ng mga Ammonite. Pagkatapos nito, si Haring David at ang buong hukbo ay bumalik sa Jerusalem. Ang Raba, bandang norte to, no? Okay, digmaan laban sa mga Philistine. Makalipas ang panahon, meron pa mga natitirang Philistine, no? Makalipas ang panahon, muling sumiklab ang digmaan laban sa mga Philistine sa Gezer. Noong panahong iyon, pinatay ni Sibekai na Hushathite si Sipai, isa sa mga inapo ng mga Rephaim. Hushathite, Israelita ba ang Hushathite? Si Sipai ay higante, siguro ito dahil inapo ni Rephaim. Kaya't nasupil ang mga Philistine. Yun nga, higante nga. So natalo yung kanilang si Sipai. Siguro higante ito, yun ang pambato nila, parang si Goliath.
Kaya nasupil ang mga Philistine. So si Bekai siguro is isang tribo ng Israel, Hushathite. Sa isa pang digmaan laban sa mga Philistine, pinatay ni Elhanan na anak ni Jair si Lami na kapatid ni Goliath na Gittite na may sibat na ang hawakan ay parang tukod ng manghahabi. So parehong kapatid naman ni Goliath, di higante rin to. Sa isa pang labanan na naganap sa Gat, may isang napakalaking lalaki na may 6 na daliri sa bawat kamay at 6 na daliri sa bawat paa. 24 lahat. Siya rin ay mula sa angkan ni Rafa. O kasi ang mga di ba, tiga-anim ang mga daliri, mga higante. Nang laitin niya ang mga Israelita, pinatay siya ni Jonathan na anak ni Shimea na kapatid ni Haring David. Yung may Jonathan na kapatid si Haring David. So si Jonathan ang pumatay sa sa kapatid ni Goliath. Ang mga ito ay mga inapo ni Rafa sa Gat at pinatay sila ng mga tauhan ni Haring David. Paglilinaw, ang Rafa Mountain o Rephaim Mountain sa makabagong panahon ay tinatawag na Ural Mountain na siyang hangganan ng Europa at Asia. So between Russia at saka Ukraine, no? Yung Ural mo. Kaya naglagay din ng Ukraine, ginamit ang Ukraine kasi kapitbahay lang ng na Russia. Ang Rafa o Rephaim Mountain ay nagmula sa pangalan ni Riphat, anak ni Gomer, na kapatid ni Magog. Bakit nagkakaroon ka ng ng higanting unless meron kang nalahian ka ng mga Nephilim. So ito katibayan na Japhethite si Gomer, no? Na si Gomer at ang mga Japhethite ang nahaluan ng Nephilim at ng mga hindi lang Nephilim, ng mga serpent bloodline, di ba? Anak ni Gomer o Gog na kapatid ni Magog na parehong anak ni Japheth. Si Rafa o Riphat ay apo ni Japheth, ang patriarka ng Europa. Ayan Noong panahon ni Haring David, so ibig sabihin noon pa kalaban na talaga. No? Noong panahon ni Haring David, si Goliath at ang kanyang mga kapatid na kilala bilang mga higante ay ang Nephilim na sa wikang Hebreo ay nangangahulugang mga anak ng mga ibinagsak. Ang mga anak ng mga satanic na anghel na ibinagsak. Lagyan natin ng na. Ayon sa mga talatang ito, sila ay nagmula sa Rafa Mountain o Rephaim Mountain sapagkat sila ay mga inapo ni Riphat. Sila ang pinagmula ng mga bansang Europeo, ang mga puti gaya ng Canada, Amerika at Australia. Gaya ng inilalarawan ng mga talatang ito, ang pinaghalong lahi ng mga anak ni Japheth at ng Nephilim ay kilalang mga mananakop ng mga bansang Shemite o Asyano mula pa noong panahon ni Haring David hanggang sa kasalukuyang panahon. Sinakop nila ang mundo sa pamamagitan ng relihiyon, politika, ekonomiya at mga digmaan. Tulad ng nagaganap sa Middle East na sa panahon natin. Hindi pa natatapos. May mga komento kayo? Wala. Proceed tayo sa Kabanata 21. Side note ko lang, yung nangyayari sa ngayon sa Middle East, di ba? Against Iran. So, yung katulad ng na-share ko na ang Israel na dahil si Rothschild, di ba? Gusto nilang pamunuan ang buong mundo, so ginagamit nila ang Amerika, yung kanilang New World, so another New World Order na naman, ang gusto nilang maganap.
Instead na dati, Amerika ang ang hegemony, ang powerful. Ngayon, Israel naman ang kanilang gustong maging dominant power. At ginagamit ng Israel ang Amerika para makipagdigma sa buong Asia. Para yung Asia ang pamunuan ni Israel. Kasi gusto nilang matupad sa kanila, ang mga fake Israel, ang mga prophecy na siya ang yung tent ni Shem. Kasi inaano nila na sila yung mga Semitic o Shemite. So gusto nilang matupad ang propesya sa kanilang sariling gawa. So ang nangyayari. So ngayon ang Iran ay inaano nila kasi ang Iran ang magiging sentro ng doon dadaan ang BRICS at saka yung Belt and Road Initiative. Yun ang sentro ng ng Asia, di ba? So lahat doon dadaan. So gusto nilang masakop ang aside pa doon sa langis nito at saka hindi sumusunod ang gusto nilang maglagay ng pinuno na tulad ng pag tira nila sa mga ulo ng mga bansa tulad na nasa Genesis 3 verse 15 na you will strike his head and he will trample your tail. So yun, ni-strike nila ang mga head ng mga bansa na gusto nilang masakop. Okay, Kabanata 21. Nagpagalit kay Yahawa ang di tapos na senso. So, ang nagalit pala ang Alayam dahil sa hindi natapos na ipinagawa niya na senso. So, lahat ng gagawin natin dapat ay tatapusin. Okay. Verse 1, muling nag-alab ang galit ni Yahawa laban sa mga Israelita dahil sa hindi natapos na senso ng hukbo. Kaya't inutusan niya si Haring David na kumuha ng bilang ng mga mandirigmang Israelita. Kaya sinabi ni Haring David kay Joab at sa mga pinuno ng hukbo, lumibot kayo at bilangin ang mga mandirigmang Israelita mula Beersheba hanggang Dan. Ibalita ninyo sa akin kung ilan ang natitira. So hindi totoo yung nagalit ang Alayam dahil nagsenso si David. Nagalit siya dahil hindi natapos ang kanyang iniutos na census. Alalahanin na natin na si David ay sumusunod lahat sa kautusan ng Alayam except lang kay Bathsheba. So akala natin si Bathsheba ay isang Kanaanita pero dahil napag-alaman natin na si Bathsheba ay isang Israelita rin. So hindi siya nagkamali, hindi siya nagkasala sa asawa ng Kanaanita. So hindi yun hindi siya nagkasala sa bagay na yon. Nagkasala siya dahil sa pangaagaw at pagpapatay sa Hittite na asawa kay Uriah, di ba? Pero yung sa census hindi siya nagkasala dahil mahigpit ang kanyang pagsunod sa mga inuutos sa kanya. Okay, paglilinaw. Sa mga Christian Bible, si Satanas daw ang nag-udyo kay David na kumuha ng senso. Salungat ito sa nakasulat sa 2 Samuel 24 verse 1 na si Yahweh mismo ang nag-utos ng senso, hindi si Satanas. At higit pa rito, ang talata ring ito ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, si Yahweh ay galit na nang inutusan si David na magsagawa ng senso. Ibig sabihin, ang kawalan ng senso ang nagpagalit sa kanya. Ikalawa, muling nagalit si Yahweh dahil hindi natapos ni Joab ang senso na iniutos niya, gaya ng nakasulat sa unang Kronika 27 verse 24. Kaya sila pinarusahan. Ang insidenteng ito ay unang isinulat sa 2 Samuel 24 verses 1 to 17. At saka isa pa yung sinasabi ng mga corrupted na Biblia. Ang sabi ay dahil sa pagiging proud ni David na nagbibilang siya ng kanyang kawal, parang pinagmamalaki, parang ganon. Which is corruption yon. Kasi kung naging palalo si David, hindi siya kalulugdan ng Alayam, no? Verse 3.
Ngunit sinabi ni Joab, nawa ay paramihin pa ni Yahawa ang kanyang hukbo ng daan-daan na ulit. Mahal na hari, hindi ba't silang lahat ay mga tauhan mo? Bakit mo po gugustuhin gawin ito? Bakit natin dadalhin ang kasalanan sa Israel? Gayunpaman, nanaig ang salita ng hari kay Joab, kaya't umalis si Joab at nilibot ang mga Israelita at bumalik sa Jerusalem. Ibinigay ni Joab kay David ang ulat. Ang kabuuang kabilang ng mga mandirigmang Israelita ay 1,300,000. Kabilang ang 500,000 mula sa Juda na marunong humawak ng espada. Ang paglilinaw. Ang bilang na ito ay naaayon sa 2 Samuel 24 verse 9, kung saan unang isinulat ang insidenteng ito. Okay. So, nasa 1,300,000. So, tapos may mga anak ito, karamihan ng anak ito, mga lalaki. Talagang population explosion ng Israel, Okay, verse 6. Ngunit hindi isinama ni Joab sa pagbibilang ang mga Levita at Benjamin dahil nakabagot. Hindi sinabi, hindi kasama ang mga Benjamite. Wala na dito ang Benjamin. Kasi parang nga, di ba, na-out ka sila? Baka na, yung 600 na Benjamite na natira sa lahat, di ba, kidnap sila ng kanilang mga asawa. Ito baka umalis sila. Kaya pala, yung lupain na para sa Benjamite, ang mga tribe ni Judah ang naninirahan sa ibang tribu. Pero anyway, basahin natin So, dahil nakakabagot para sa kanya ang utos ng hari. Totoo kaya ito? Di kaya kuto ito, sis? Baguhin kaya natin, hindi nakakabagot, kundi hindi sila kasama sa digmaan. Hindi sila kasama sa kawal. Ano, sis? Alin dito sis ang babago? Hindi nakakabagot. Anyway, verse 7. Ang ganitong asal ay masama sa paningin ng alahayang. Kaya't pinarusahan niya ang mga Israelita. Yung 7, parang parang kinurap. Siguro yung verse 7, in-explain doon kung bakit wala ang mga Levita at ang Benjamin. No? Pero, entertain na lang natin, no? So, ganito po ang pag-a-analyze po ng Torah. Bakit wala si Levita at Benjamin? Ang nakakabagot, utos siya at saka hindi naman siya ang gagawa nun. 'Di ba? Hindi siya ang gagawa, mangkawal ang gagawa. Iuutos lang niya yun. Ba't siya mababago? Hindi naman siya magbibilang. Siyempre, pinuno siya, i-endorse niya yun sa ibang sa mababa sa kanya. Para itong 6 and 7 ay kinurap, Pero anyway, wala tayong corroborative na natin. At hindi tayo mag-annotate. Verse 8. Pagkatapos, sinabi ni Haring David sa alahayang, ako ay nagkasala ng labis dahil sa aking pagpapabaya. Ayun. Ngayon, isinasamo ko sa iyo. Alisin mo ang kasalanan ng iyong lingkod. Ako ay gumawa ng isang napakabigat na kamalian. Ang pagpapabaya ay isang napakabigat na kamalian para kay Haring David. Yung hindi nasunod ng sakto, di ba? Totoo naman yan, sis. Oo. So, pag may inuutos sa atin, gagawin mo rin lang, gawin mo na ng the best. Kumbaga, kung di ba, go the extra mile. Kung hindi man, gawin mo sakto, no? Bigyan mo yung mo, mahalin mo yung iyong gawain. Kumbaga, buong puso. Hindi, pwede na yan. Hindi pwede na yan. Okay. Verse 9. Sinabi ni Yahweh kay Gad, ang propeta ni David. So, may iba pang propeta, isa kay Nathan, no?
Pumunta ka at sabihin kay David, ganito ang sabi ni Yahweh, bibigyan kita ng tatlong pagpipilian. Pumili ka ng isa upang isakatuparan ko laban sa iyo. Kaya't pumunta si Gad kay Haring David at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ni Yahweh, pumili ka 3 taon ng tagutom o 3 buwan na habulin ka ng iyong mga kaaway at papatayin sa tabak o 3 araw ng salot sa lupain kasama ang makalangit na nilalang ni Yahweh na mamumuksa sa Israel. Teka muna, yung 3 buwan o 3 buwan, lagyan natin ng o. Pumili ka 3 taon ng tagutom o 3 buwan nang hahabulin ka ng iyong mga kaaway at papatayin sa tabak o 3 araw ng salot sa lupain kasama tanggalin na yung comma sa after na lupain. Kasama ang makalangit na nilalang ni Yahweh na mamumuksa sa Israel. So, yung makalangit na nilalang ni Yahweh, ipapital natin kasi King Yahushai. Makalangit na nilalang Di ni ba ang Yahweh. statement na to sis parehas lang sa doon sa unang hari? Oo, pumili ka 3 taon ng tagutom o 3 buwan na hahabulin ka ng iyong mga kaaway at papatayin sa tabak o 3 araw ng salot sa lupain kasama ang makalangit na nila. Pero yung sa Kings wala yung papatayin sa tabak. Kaya nga pinili ni sabi ni David ayokong wala yung papatayin sa hahabulin lang. Kaya pinili niya ang Salot. salot. Kasi 3 araw lang. Yun ang pinili niya. Kasi doon sa First King, wala yung papatayin sa tabak. Sabi niya, pupiliin ko na ang salot kaysa mapunta pa ako sa kalaban. Ang nakalagay lang doon hahabulin Tanda ko to. Sabi ko, siguro yung paghahabol, ibig sabihin papatayin siya. Parang kulang yun Pero anyway, understandable naman Kasi sinabi ni David na, kaysa mapunta ako sa mga kaaway, diba? Mapunta ako sa tao. Hayaan ko na lang yung alahayam ang kumuha sa akin kung mamatay siya sa salot, diba? Okay. Ngayon, pag-isipan mo kung ano ang isasagot mo sa nagpadala sa akin. Sinabi ni Haring David kay Gad, ako ay labis na nababagabag. Mabuti pang mahulog ako sa kamay ni Yahweh, sapagkat napakadakila ng kanyang awa. Huwag mo lamang akong ipahulog sa kamay ng tao. Ito din, same ang statement niya dito, no? Kaya't nagpadala si Yahweh ng salot sa Israel at 70,000 lalaki ang nalipol. At nagpadala rin ang alahayam ng isang makalangit na nilalang upang wasakin ang Jerusalem. So ito, isang makalangit na nilalang walang ng alahayam. So siguro ordinaryong to, high ranking angel lang to. Hindi to ang Messiah. King Yahushua. Paglilinaw. Ang nilalaman na si Yahweh daw ay nagpadala ng makalangit na nilalang upang wasakin ang Jerusalem ay malamang na dagdag ng tinatawag na European Christian Bible Scholars. Dahilan, tandaan na sinabi ni Yahweh sa Malakay 3 verse 6, ako si Yahweh, hindi ako nagbabago, kaya't kayo, mga anak ni Jacob, ay hindi nalilipol. Hindi nagbabago si Yahweh at tandaan din ang sinabi niya kay Abraham tungkol sa Sodom at Gomora. Dahil sa kahit 10 matuwid na tao, hindi ko wawasakin ang Sodom at Gomora. Kung dahil sa 10 ay hindi niya wawasakin ang isang lungsod sa kabila ng kasalanan, bakit niya wawasakin ang Jerusalem dahil lang sa senso? Muli, hindi ito gagawin ni Yahweh. Gawa-gawa ito ng tinatawag na European Christian Bible Scholars upang ipakita si Yahweh bilang malupit na alhayam. Oh, baka iba yung pagkakasala, hindi yun sa census, no? Baka gawa-gawa lang itong no? Tama. Ang mensahero ang nito
Oo. Siguro may ibang kasalanan si David, kung totoo to, or gawa-gawa nga lang. Pero ang sabi naman siya, gawa-gawa lang ito. Verse 15, humupa ang galit ni Yahawa na makita niya si Satanas na naghahanda ng lipulin ang mga Israelita, kaya't inutusan niya ito. Itigil mo na, iurong mo ang iyong kamay. O nauutusan din niya si Satanas. Pagkatapos ay tumayo si Yahawa sa giikan ni Arauna na Jebusite at pinalaya si Satanas. Doon sa Temple Mount o Jebusite. Nang Si ano to tumingin si ha? Yahawa na anak. Oo. Nang tumingin si Haring David pataas, nakita niya si Yahawa na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. May tabak na nakahugot. Inilahad upang ipagsanggalang ang Jerusalem. Nilagay mo ang anak. Sige, yun, sa unang-una, sa verse 15. Yan siya na. Gawin natin, 11. Humupa ang galit ni Yahweh. Siyempre, siya ang hari ng sanlibutan. Sinabi ni Haring, okay. Nang tumingin si Haring David, verse 16, nang tumingin si Haring David pataas, nakita niya si Yahawa na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. May tabak na nakahugot. Inilahad upang ipagsanggalang ang Jerusalem. Ipagsasanggalang ang Jerusalem. Kaya si David at ang mga nakatatanda na nakasuot ng sako ay nagpatira pa. Sinabi ni Haring David sa alahayam, hindi ba't ako ang nagkulang sa pag-aalaga sa mga mandirigmang Israelita? Ako ang pastol na nagkasala at nagpabaya. Sila ay mga tupa lamang. Ano ang kanilang nagawa? Yahawa aking alahayam, nawa ay sa akin at sa aking sambahayan bumagsak ang iyong kamay. Huwag mo nang hayaang manatili ang salot na ito sa iyong bayan. Yung salot, ang niya, nagmakaawa siya. Pero 3 araw yun na, di ba? Pero Si grabe David, naman, ang dami ng nadamay. oo. Isang Si araw David pa ay lang. 3 araw yun sis, di ba? Oo nga, isang araw pa lang, 70,000 na kaagad na sundalong namatay. Okay. Si David ay nagtayo ng altar at iniutos na makalangit na nilalang ni Yahawa kay God. Lagyan ng capital natin makalangit na nilalang. At iniutos ng makalangit na nilalang ni Yahawa kay God na sabihin kay Haring David na umakyat at magtayo ng altar para kay Yahawa sa giikan ni Arauna na Jebusite. So, ito yung Jerusalem ngayon, yung Temple Mount. Kaya't umakyat si David ayon sa salita ni God sa ngalan ni Yahawa. Habang naggigiik si Arauna ng trigo, lumingon siya at nakita ang makalangit na nilalang at ang 4 niyang anak ay nagtago. Ano itong makalangit na nilalang? Capital natin to. Kasi si Yahweh siya, di ba? Nang lumapit si Haring David, tumingin si Arauna at nang makita siya, iniwan ang gikan at yumuko kay Haring David na nakasubsob ang mukha sa lupa. So, yung 4 na anak, tago siguro na makatakot na pangitain siguro. Sinabi ni Haring David, ibigay mo sa akin ang iyong giikan upang makapagtayo ako ng altar kay Yahawa, upang mahinto na ang salot sa bayan. Ibenta mo ito sa akin sa buong halaga. Ibigay, siguro, ipagbili mo, siguro, ibigay, tama.
Ibenta mo ito sa akin sa buong halaga. Sinabi ni Arauna kay Haring David, kunin na ng hari ang anumang naisin niya. Narito, ibibigay ko ang mga baka para sa handog na susunugin, ang mga panggiik para gawing panggatong, at ang trigo para sa handog na harina. Ibibigay ko ang lahat. Ngunit sinabi ni Haring David kay Arauna, hindi, bibilhin ko ito sa buong halaga. Hindi ako maghahandog kay Yahawa ng hindi akin o ng isang handog na hindi nagkahalaga sa akin. Kaya't binayaran ni Haring David si Arauna ng 50 siklong pilak para sa giikan. So iba ito, hindi ito yung na yung isa sa kings ay gold, di ba? Ito pilak lang, tapos 50 siklo lang, no? Okay. So may Jebusite pa palang titira. Jebusite. Paglilinaw. Nagbigay ng magkaibang impormasyon ang Christian Bible tungkol sa halaga ng gikan. Sinasabi sa unang Kronika 21 verse 25 na 600 siklong ginto, habang ang 2 Samuel 24 verse 24 ay sinasabing 50 siklong pilak. Baliktad yata, no? Oo nga, baliktad. Oo. Kaya ano natin? 21, 25. Cut. Mm-mm. Habang dito sa unang kronika ay sinasabing, habang dito sa unang kronika ay sinasabing 50 siklong pilak. Okay, verse 26. Nagtayo si David ng altar para kay Yahawa at doon ay naghandog ng mga handog na susunugin at mga handog pagsasaluhan. Tumawag siya kay Yahawa at sumagot si Yahawa sa pamamagitan ng apoy mula sa langit na bumaba sa altar ng handog na susunugin. Inutusan ni Yahawa si Satanas at itinigil niya ang salot. O yun. So, ang sagot niya ay apoy mula sa langit na bumaba sa altar ng handog na susunugin. O, nagpadala siya ng apoy. So, natigil ang salot. Si Satanas din ang inutusan, no? Nang makita ni Haring David na sinagot siya ni Yahawa sa giikan ni Arauna na Jebusite, naghandog siya roon. Noong panahong iyon, ang tabernakulo ni Yahawa na ginawa ni Moses sa ilang at ang altar ng handog na susunugin ay nasa mataas na dako sa Gibeon. Ito yung ginawa niya, di ba, sa Gibeon. Ngunit hindi makapunta roon si Haring David sapagkat natakot siya sa tabak na makalangit na nilalang ni Yahawa. Okay. Natakot pala siya sa tabak. Feeling guilty, no? Kapital natin makalangit na. Okay. Okay, Kabanata 22. Paghahanda para sa templo. Kaya sinabi ni Haring David, dito itatayo ang templo ni Yahawa na ating alahayam at dito rin ang altar ng handog na susunugin para sa mga Israelita. So yung templo, papagawa siyang templo doon, ito yung din ng altar. At nagbigay utos si Haring David na tipunin ang lahat ng dayuhang naninirahan sa lupain ng mga Israelita. At kanyang itinalaga ang mga tagaputol ng bato upang gumawa ng mga tinabas na bato para sa pagtatayo ng templo ni Yahawa. So mga dayuhan, ang kanyang mga laborer. So ito ang Davidian kingdom. Ang mga foreigner ang naglilingkod sa mga Israelita, no? Verse 3. Naglaan siya ng napakaraming bakal para sa mga pako ng mga pintuan at mga kabit ng pasukan.
Naglaan din siya ng napakaraming tansong gagamitin para sa dagat at sa mga haligi ng Ephraim at Judah na ilalagay sa harap ng templo. Okay, para haligan, no? Nagbigay rin si Haring David ng mga troso ng sedro sapagkat ang mga taga Sidon at taga Tyre ay nagpadala kay Haring David ng maraming troso bilang regalo. Tributo ng Sidon at Tyre. Pagkatapos ay sinabi ni Haring David, ang anak kong si Solomon ay bata pa at walang karanasan, at ang bahay na itatayo para kay Yahweh ay dapat maging dakila, maringal, at kapitapitagang tanawin sa harap ng lahat ng bansa. Kaya maghahanda ako para dito. Kaya't gumawa ng maraming paghahanda si Haring David bago siya pumanaw. Okay. So, alam na niya. Lalo niya na si Solomon. Siguro yun ang sinabi ng propeta, no, na si Solomon ang gagawa nun. Tinawag niya ang kanyang anak na Bago pa ipinaglihi si Solomon, sinabi na sa kanya. Oo. Pero alalahan niyo marami kasing maraming anak si David. So, at saka hindi si Solomon ang anak niya kay Bathsheba, hindi lang si Solomon, marami. So, sinabi talaga siguro si Solomon. No? Tinawag niya ang kanyang anak na si Solomon at iniutos sa kanya na itayo ang templo para kay Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita. Siguro pinag-aral niya ng mabuti, baka architecture, engineering, di ba? Mga pinag-aral ni si Solomon sa mga dalubhasang manggagawa sa Ehipto, no? Sinabi ni Haring David kay Solomon, anak ko, nasa puso ko ang pagnanais na magtayo ng templo para kay Yahweh na ating alahayam. Ngunit sinabi ni Yahweh sa akin, hindi ikaw ang magtatayo ng templo para sa aking pangalan, sapagkat marami kang dugo na ibinubo sa lupa sa aking paningin. Subalit magkakaroon ka ng anak na tatayo sa kapayapaan, at bibigyan ko siya ng katahimikan mula sa lahat ng kanyang kaaway sa paligid. Solomon ang magiging pangalan niya, at sa panahon niya ay ipagkakaloob ko ang kapayapaan sa mga Israelita. Hindi pa pinapanganak. Kaya nga, hindi pa pinaglilihi yan si Solomon, sinabihan na siya. Siya ang magtatayo ng templo para sa aking pangalan. Siya ay magiging aking anak at ako ay magiging kanyang ama. At itatatag ko ang trono ng kanyang kaharian sa Israel, magpakailanman. Kaya lang, sumuway, no? Paglilinaw. Ang pangakong magpakailanman kay Solomon ay hindi natupad dahil nagkasala siya ng idolatriya at pag-aasawa ng mga lahing hindi Israelita. Okay, gawin natin 11 to. Pati nga Kanaanita Okay lang sana kung Egyptian din, no? Na mahigpit na ipinagbabawal sa Israel, lalo na sa isang hari. Kaya't noong huling bahagi ng kanyang paghahari, sinabi ni Yahweh na aagawin ko ang kaharian sa iyo, hindi sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Basahin ang unang mga hari, 11 verses 9 to 12. O aagawin. So, pwedeng bawiin, no? Tulad din ng mga saserdote, pwede ding bawiin ang pag-anoint sa kanila ng hari. Verse 11. Kaya ngayon, anak ko, nawa ay sumaiyo si Yahweh at magtagumpay ka sa pagtatayo ng templo ni Yahweh na ating alahayam, gaya ng kanyang sinabi sa iyo. Nawa ay bigyan ka ni Yahweh ng katalinuhan at pag-unawa kapag iniligay ka na niya sa pamumuno sa mga Israelita upang iyong sundin ang mga batas ng tipan ni Yahweh na ating alahayam. Magtatagumpay ka kung maingat mong susundin ang mga tuntunin at batas na ibinigay ni Yahweh kay Moses para sa mga Israelita. Maging matatag at matapang, huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Yada. Ako ay matinding nagsikap upang makapaglaan para sa templo ni Yahweh ng 100,000 talentong ginto, 1,000,000 talentong pilak,
at napakaraming tanso at bakal na hindi na masukat. Gayon din ang kahoy at bato at maaari pang dagdagan. Marami kang manggagawa, mga tagaputol ng bato, mga mason, mga karpintero, at mga bihasa sa lahat ng uri ng gawain sa ginto, pilak, tanso at bakal. Marami silang lahat. Ngayon, simulan mo na ang gawain at nawa ay sumaiyo si Yahweh. Pagkatapos, iniutos ni Haring David sa lahat ng pinuno ng mga Israelita na tumulong sa kanyang anak na si Solomon. Sige, lahat ng pinuno na tulungan, tulungan ang kanyang anak na tulungan ang kanyang anak. Gawin natin tulungan ang kanyang anak na si Solomon. Sa verse 17, 18, sinabi niya sa kanya, hindi ba't sumasa inyo si Yahweh na inyong alahayam? At hindi ba't ipinagkaloob niya sa inyo ang kapayapaan sa bawat panig? Sapagkat ibinigay niya sa aking kamay ang mga naninirahan sa lupain, at ang buong lupain ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Yahweh at ng kanyang bayan. Kaya ngayon, ialay ninyo ang inyong puso at buong pagkatao sa paglilingkod kay Yahweh na ating alahayam. Ito ay your whole heart and your whole soul. Ano? Diba? Soul. Whole Sinimulan, being. oo, pagkatao no? Simulan na ninyo ang pagtatayo ng templo ni Yahweh na ating alahayam upang maipasok doon ang kabanang tipan at ang lahat ng mga banal na kasangkapan ng alahayam. So ilang taon to? 40 years ba? Oo, habang nabubuhay si Haring David. Haring David. Ni Solomon pala si Solomon. Okay. Ito ang salita ng alahayam, halalwaya alahayam, yata. Yeah.